Sa loob ng pinakamalaking pribadong ospital sa bansa, isang kaguluhan ang sumabog. Sirena, sigawan, takbuhan ng mga nurse. Lahat nagmamadali. Lahat napapraning. Sa gitna ng kwarto, nakahiga ang batang 16 na taong gulang na si Lucas, ang nag-iisang anak ng kilalang bilyonaryong si Ronel Madrigal. Wala na itong pulso, wala nang hininga. At ang mas malala, 500 doktor ang sumubok na mag-revive sa bata, ngunit lahat sila ay sumuko. "Sir, we're sorry." Bulong ng head surgeon. Nanginginig ang kamay habang pinupunasan ng pawis. "Ginawa na namin ang lahat." Para bang sumabog ang mundo ni Ronel. Napatulala siya sa anak na nakahiga. Hindi makapaniwala. Hindi matanggap. "Lucas! Anak! Wag mo ko iiwan!" Nanginginig niyang bulong habang hawak ang malamig na kamay ng bata. Nakatigil ang buong operating room. Tahimik, walang gustong magsalita. Kahit ang pinakamatalinong doktor sa bansa, wala nang nagawa. Maya-maya, biglang pumasok ang isang lalaki. Marami ang damit. Gusot ang buhok, parang hindi naligo ng isang linggo. May mga nurse na nagtangka siyang pigilan. "Sir, bawal po dito." Pero hindi siya tumigil. Dumiretso siya sa loob. Diretso kay Lucas. Dahil doon ay lahat ng doktor ay napahinto. Parang nalamigan. Si Ruel yan!" Sigaw ng isang nurse. "Yung baliw na palaboy sa labas ng ospital." Napakunot noo si Ronel. "Guard, paalisin yan!" Pero bago pa makalapit ang mga guard, nagsalita si Ruel. Malamig ang boses, diretso, walang kabtrembol. "Kaya ko siyang gamutin. 50 segundo lang." Parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong kwarto. Nagtawanan ng ilang doktor. 50 seconds? Ano to? Magic show? Imposible. Clinically dead na ang bata. "Sir, palabasin nyo na yan. Delikado yan." Pero hindi natinag si Ruel. Hindi siya kumukurap. Lumapit siya ng dahan-dahan sa kama ni Lucas. Itinapat ang 2 daliri sa sintido ng bata. Para bang may hinahanap. Para bang may alam na hindi alam ng kahit isang doktor sa kuwartong iyon. "Kung ayaw nyo, aalis ako," sabi ni Ruel. "Pero tandaan nyo to, pag lumabas ako sa pintong to, wala nang pag-asa ang anak nyo." Tumahimik ang buong ospital. Lahat nakatingin kay Ronel. At doon, pumasok ang bigat ng pagiging magulang. Hindi na siya bilyonaryo. Hindi siya mayaman. Hindi siya makapangyarihan. Isa lang siyang desperadong ama na gustong mabuhay ang anak niya. "Kung may 1% ng pag-asa, kahit gaano kabaliw, susubukan ko," sabi ni Ronel. "Lahat ng doktor, umatras muna." Utos niya na parang bato ang boses. Sir?" Tangkang protesta ng head surgeon. "Hindi niyo nabuhay ang anak ko ng 5 oras. Hayaan niyo siyang subukan ng 50 segundo." Dahil doon ay walang umimik. Isa-isa silang umatras. Si Ruel lang ang lumapit kay Lucas. Tinitigan niya ang bata ng malalim. Parang may nakita siya sa katawan ng bata na hindi nakikita ng normal na tao. Itinaas niya ang kamay sa gitna ng dibdib ni Lucas at dahan-dahan, para bang may hinahanap sa loob ng dibdib. Maya-maya ay bigla siyang nagsalita. "May naipit na nerve sa lower cervical. Diyan nagsimula ang chain reaction," sabi ni Ruel. Napalipat-lipat ang tingin ng mga doktor. "How did he know that? Imposible. Hindi makikita ng mata yan." Pero hindi sila pinansin ni Ruel. May kinutkot siyang punto sa leeg ni Lucas. Pabilis ng galaw ng kamay niya.
Parang may sinusundan. Parang may minamanipula sa loob ng katawan. Maya-maya pa, biglang may tumunog. May mabilis siyang pinisil sa bandang leeg at balikat. Lahat natahimik. 3 segundong lumipas, 5 segundo, 10 segundo. Si Ronel halos hindi makahinga sa kaba. Maya-maya ay biglang huminga si Lucas. Isang malalim at masakit na paghinga. Dahil doon ay napaatras sa mga doktor. Napamulagat ang mga nurse. Napatulala si Ronel. Imposible! Bulong ng head surgeon. Bumalik ang cardiac activity. Respiration restored. Oh my God! Habang ang buong ospital ay naguguluhan, tumingin si Ruel kay Ronel. Hindi ko siya pinagaling. Sabi niya ng diretsyo. Binalik ko lang ang dapat hindi nawala. Napayuko si Ronel. Hindi makapaniwala sa milagro na nasa harap niya. Anong pangalan mo? Tanong niya habang nanginginig. Tumingin si Ruel, walang emosyon. Ruel. Anong klaseng tao ka? Ngumiti si Ruel ng mahina, parang pagod. Yung klaseng hindi nyo papansinin hanggang mangailangan kayo. Tumalikod na sana siya para umalis, pero bigla siyang napahinto. In 50 seconds, buhay na ulit ang anak mo, sabi niya. Pero may kailangan akong sabihin. Tumingin si Ronel, kinakabahan. Ano yun? Huminga ng malalim si Ruel. Tumingin sa buong kwarto na parang may alam siyang hindi alam ng kahit isang doktor. At bumulong. Hindi aksidente ang nangyari kay Lucas. May gumawa nito. At doon, nagsimula muling magulo ang mundo ni Ronel. Nagkalituan pa mga nurse nang biglang dumilat si Lucas. Kahit nangihina, nakapagsalita siya. Papa? Tumulo ang luha ni Ronel. Hindi mapigilan. Parang nagbalik ang dugo sa mukha niya matapos ang ilang oras na impyerno. Anak? Anak? Buhay ka? Diyos ko! Salamat Diyos ko! Lumapit ang mga doktor at mabilis na inassist ang body function ni Lucas. Pero kahit sila ay hindi makapaniwala. Vitals normalizing. Heart rhythm steady. Respiratory function stable. Isang doktor ang napasigaw. Hindi. Kahit 10 cardiologist ang kaya nito. Paano nagawa ng baliw na yon? Pero si Ruel na nagligtas kay Lucas ay lumakad palabas. Tahimik, parang tapos na ang kanyang papel. Sandali! Sigaw ni Ronel. Huminto si Ruel pero hindi lumingon. Kailangan ko malaman. Ano ang ibig mong sabihin kanina? Na may gumawa nito sa anak ko? Dahan-dahan siyang tumingin sa bilyonaryo. Hindi ako nagbibiro. Sagot ni Ruel. Ang kondisyon niya, hindi natural. May pinakialaman. Napakunot noo si Ronel. Ano bang sinasabi mo? Hindi cardiac failure yon. Tugon ni Ruel na diretsyo. Hindi simpleng collapse. May substance na pumasok sa system niya. Microdose. Enough para painain ang nerve connection. Pero hindi makita sa standard tox screen. Napatigil ang head surgeon. Microdose? Sir, imposible yun. Wala kaming nakitang abnormal toxin. Darating kayo doon. Sagot ni Ruel. Malamig ang tono. Pero hindi ngayon. Hindi sa kagamitan nyo. Naiwan ang mga doktor. Tahimik, walang masabi. Si Ronel lumapit pa kay Ruel. Kung may gumawa nito, sino? Bakit si Lucas pa? Tumingin si Ruel na parang may ayaw sabihin. Hindi ako pwedeng magbigay ng pangalan. Hindi pa ngayon.
Bakit? Ano ko to? Bulyaw ni Ronel. Halos mabasag ang boses. Nagtagal ang tingin ni Ruel bago siya nagsalita. Dahil kapag nalaman mo ang pangalan, hindi mo na mapipigilan ang sarili mo at mamamatay ka bago ka pa makarating sa kanila. Nanlamig si Ronel. Hindi dahil sa takot, kundi dahil may bigat ang bawat salitang binitawan ni Ruel. At bago pa siya makapagtanong ulit, nag-walkout na si Ruel. Tahimik, walang pasabi, parang multo. Samantala, 20 minutes ang nakalipas. Sa loob ng ospital, nasa kama si Lucas, nakahiga at banayad na humihinga. Nasa tabi niya si Ronel, hawak ang kamay niya. Papa? Mahinang bulong ng bata. May sumakit. Bago ako nawalan ng malay, parang may kumurot dito. Tinuro niya ang bandang batok. Napakunot ang noo ni Ronel. Eksaktong sinabi yun ni Ruel kanina. Maya-maya ay lumapit ang head surgeon. Sir, nag-check kami ng access logs. May nakita kaming weird. Ano yun? Tanggal ang 3 CCTV recording sa hallway bago mahimatay ang anak nyo. Tinanggal? Sino naman ang gagawa nun? Yun nga sir. Aabot sa 5 lang ang may clearance para i-delete ang footage na yun. Biglang tumahimik si Ronel. Sa loob-loob niya, kahit isa sa kanila, pwedeng traidor. Bulong niya sa sarili. Samantala, sa parking area kinagabihan, lumabas si Ronel habang nilalamon ng gabi ang buong ospital. Hindi matigil ang isip niya. Sino ang gustong saktan si Lucas? Sino ang may lakas ng loob na galawin ang anak ng pinakamakapangyarihang negosyante sa bansa? Bigla, mula sa dilim, may boses. Kung ako sa'yo, hindi ko pagkakatiwalaan ng kahit sinong doktor dyan. Nanigas ang katawan ni Ronel. Si Ruel, nakatayo sa poste ng ilaw. Tahimik, parang inaantay siya. Maya-maya ay lumapit siya. Kaya ka ba bumalik? Para sabihin ng alam mo? Hindi pa ngayon, sagot ni Ruel. Pero iisa ang hanapin mo. Sino? Mariing tanong ni Ronel. Yung taong nagpakalat ng balitang baliw ako. Sagot niya. Doon ka magsisimula. Hindi nakareact si Ronel. Napaisip siya. Sino bang nagpakalat ng ganyang chismis? Umiling si Ruel. Hindi chismis. Cover up. Para kapag dumating ang araw na kailangan niyo ako, walang maniniwala. Bakit ikaw? Ano bang meron ka? Tanong ng bilyonaryo. Hindi mo pa dapat malaman, sagot ni Ruel. Nainis naman si Ronel. Puro ka hindi dapat. Hindi pa ngayon. Anak kong muntik mamatay. Patay mo sabihin sa akin. Lumapit si Ruel sa kanya. Hindi galit, hindi rin takot. Pero seryoso na parang bato. Gusto mo ba ng sagot? Bulong niya. Oo, gusto ko nga ng sagot mo. Handa ka ba sa kapalit? Nakaya kong labanan ng 5 korporasyon. Nakaya kong patalsikan ng mga politiko. Kaya kita harapin. Tinitigan siya ni Ruel ng mahaba. Tapos tumango ng dahan-dahan. Kung ganon, simulan mo sa isang tanong. Ano yon? Sino ang huling taong lumapit kay Lucas bago siya bumagsak? Napaisip si Ronel. Biglang may larawan sa utak niya. Security assistant. Isang taong araw-araw niyang nakikita pero hindi pinapansin. Walang iba kundi si Jetro. Tahimik, mabait, pero may huling sinabi sa kanya. Sir, ako na pong bahala kay Lucas. Pahinga na po kayo. At isang oras pagkatapos noon, bumagsak ang bata. Nanlamig ang bilyonaryo.
Hindi. Bulong niya. Hindi si Jethro. Hindi gagawin ng tao ko yun. Kung gusto mo ng kasagutan, sagot ni Ruel, hanapin mo siya bago sila mauna sa kanya. Sila? Sino sila? Iyon ang tanong na dapat matakot kang malaman ng sagot. Hindi na nagsalita si Ruel. Lumakad palabas ng parking lot, pamaskara sa dilim. Tumayo si Ronel na parang binagsakan ng mundo. Sa loob ng sasakyan ni Ronel, ilang minuto pagkatapos, sumakay siya. Nanginginig ang kamay. Binuksan ang phone at tinawagan ang head of security. Hanapin niyo si Jethro. Ngayon. Sir? Bakit po? Hanapin niyo ngayon. Pero bago pa magpatuloy ang usapan, biglang nag-pop up ang isang message sa screen ng phone. Unknown number. Huli na. Nauna na sila. Dahil doon ay kinilabutan si Ronel. Tiningnan niya ang kalsada sa harap niya. Walang tao. Pero may pakiramdam siya. May nagmamasid sa kanya. Umagos ang kaba sa dibdib ni Ronel habang papasok siya sa sasakyan. Paulit-ulit ang mensaheng lumabas sa kanyang telepono. Huli na. Nauna na sila. Hindi niya alam kung guni-guni o banta. Pero isa lang ang malinaw. May kumikilos at mabilis sila. Tinawagan niya ang chief of security. Nasaan si Jethro? Sir, wala po siya sa bahay. Wala rin sa dorm. At may nakakita raw. May dalawang lalaking sumakay sa kanya sa itim na van. Nanigas ang katawan ni Ronel. Anong plate number? Wala pong plate, sir. Tinakpan. Sumapo si Ronel sa mukha. Hindi niya alam kung gugutumin ba o guguhitan ng kilabot. Sir? Sabi ng chief. Hindi na lang ito basta simpleng investigasyon. May kumikilos na organisado. Napatakbo si Ronel ng mabilis palabas ng ospital. Kailangan niyang mag-isip. Kailangan niyang makarating kay Lucas. Kailangan niyang humingi ng tulong kay... Maya-maya may kumatok na bintana sa kotse niya. Tumingin siya. Si Ruel. Nakatayo sa tabi ng sasakyan. Walang emosyon, walang kaba. Parang alam na ang lahat bago pa mangyari. Binuksan ni Ronel ang pinto. Nasaan si Jethro? Agad niyang tanong. Wala na. Sagot ni Ruel. Hindi mo na siya makikita. Hindi sa paraang gusto mo. Napahawak si Ronel sa manibela. Pinatay nila? Hindi pa sa ganun. Sagot ni Ruel. Buhay pa siya. Pero hindi mo na siya mararating ng buhay. Bakit? Bulyaw ng bilyonaryo. Dahil target ka na rin. Tugon ni Ruel. Biglang kumalma ang hangin. Parang tumigil ang gabi. Tinitigan ni Ronel si Ruel. Naghahanap ng kasinungalingan. Pero wala. Bakit ako ang target? Ako lang bang may interes sa anak ko? Pumiling naman si Ruel. Hindi ikaw ang isyo. Si Lucas. Anak ko? Bakit si Lucas? Tanong ni Ronel. Halos maubos ang boses. Dahil hindi mo alam kung anong meron sa kanya. Sagot ni Ruel. Napatigil si Ronel. Nabura ang lahat ng gulo sa utak niya. Ano bang meron sa anak ko? Malalim ang tingin ni Ruel. Iyon ang tanong na sinusubukan nilang patahimikin si Jethro bago pa niya sabihin. Samantala, si Lucas. Sa loob ng ospital. Kahit nangihina ay hindi mapakali. May kirot pa rin sa batok niya. Pakiramdam niya ay may kulang. May parang gumagalaw sa loob. Pumasok ang nurse para i-check ang vitals niya. Pero bago pa makalapit, napansin ni Lucas. Iba ang ID ng nurse. Miss, bago ka po ba dito? Mahinang tanong ng bata. Hindi sumagot ang nurse. Diretso lang ang tingin. At lumapit pa.
Hawak ang isang syringe. Nanlamig ang spine ni Lucas. "Hindi yan kasamahan namin!" Sigaw bigla ng isang tunay na nurse mula sa labas. Nagulat ang batang nakaiga. "Security! Security!" Tumakbo ang mga guard, pero mabilis tumalon ang peking nurse sa bintana. Nakita nilang may nakaabang na motorsiklo. Humigop na mahangin ang mga guard. Hindi nila inabutan. Sa labas ng ospital, sa kotse ni Ronel at Ruel, biglang tumunog ang hospital alarm. Code Red, Attempted Breach, Room 715. Ayun na yung kwarto ni Lucas. Parang binuhusan ng kumukulong tubig si Ronel. Si Lucas!" Sigaw niya. Hindi pa tapos ang salita. Tumakbo na siya papunta sa loob. Pero may humawak sa braso niya. Si Ruel. "Wala ka pang alam. Wala ka pang armas. At wala kang oras. Bitawan mo ko!" Halos mabali ang boses ni Ronel. "Kung papasok ka ngayon, mamamatay ka," sagot ni Ruel. "At pag namatay ka, si Lucas ang susunod. Hindi mo sila pwedeng harapin ng wala kang alam." Nanginginig si Ronel. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sobrang galit at pagkadismaya. "Sabihin mo na kasi, sino sila? Sino ang gustong patayin ng anak ko?" Dahan-dahang tumingin si Ruel. Hindi umiwas, hindi nagduda. "Sige, simulan natin." Ang tumarget kay Lucas, simulang sabi ni Ruel, ay hindi ordinaryong grupo. Hindi sila kriminal. Hindi sila sindikato. "Hindi sindikato? Sino sila?" "Isang organisasyon mula sa loob ng ospital at mga pharmaceutical partners." Tulalang napatigil si Ronel. "Ano? Bakit sila?" "Gusto kanilang pabagsakin at ang pinakamadaling paraan para gawin iyon ay sirain ang pinakamahalagang tao sa buhay mo." Nanginig ang panga ni Ronel. "Gagamitin nilang anak ko para pabagsakin ako." Higit pa doon, may tinatago si Lucas at alam nila. "Anong tinatago?" "Something na hindi mo matatanggap. Something na hindi mo alam na meron ka rin." Hindi nakareact si Ronel. Napuno ng tanong ang isip niya. Napuno ng pangamba. "Bakit si Jetro?" tanong niya. Dahil si Jetro ang tanging taong nakitang totoong nangyari bago bumagsak si Lucas. At may nasaksihan siyang hindi dapat nakita ng kahit sino. Anong nakita niya?" "May isang tao na naglagay ng implant sa leeg ni Lucas," sagot ni Ruel. Natigilan naman si Ronel. "Implant? Anong implant?" "Hindi ko pa pwedeng sabihin, pero iyon ang dahilan ng pag-collapse niya. At iyon din ang dahilan kung bakit kanila gustong patahimikin." Hindi na nakayanan ni Ronel. Napaupo siya sa upuan sa tabi ng hallway. Nanginginig ang kamay. "Ruel, bakit mo kami tinutulungan?" tanong niya. Sumagot naman si Ruel ng walang pag-aalinlangan. "Dahil hindi si Lucas ang una. Marami na akong sinubukang iligtas, pero palagi akong nahuhuli." Tumingin siya sa kwarto ni Lucas. "Ngayong pagkakataon, hindi ako papayag na maulit muli yun." Ilang sandali pa, nagtungo sila sa kwarto ni Lucas. May mga bodyguard, may mga tunay na nurse, lahat alerto. Nakita ni Ronel ang anak niya. Ligtas, pero takot at nanginginig. Papa, may babaeng pumasok. May syringe siya." Niyakap siya ni Ronel. "Anak, hindi ka nila masasaktan." Kasabay ng yakap, tumingin si Ruel sa sugat sa batok ni Lucas. Binuksan niya ang maliit na flashlight at tiningnan ang pangangati doon. Nang bigla siyang natigilan.
Nag-ibang ekspresyon, hindi takot, kundi pagkilala. Parang matagal na niyang inaasahan ito. Anong nakita mo? Tanong ni Ronel. Huminga ng malalim si Ruel. Totoo nga, bulong niya. Hindi aksidente, hindi sakit, sabi ni Ruel. Totoo ang alin? Tanong naman ni Ronel. Tumayo si Ruel. At nagsisimula na silang gumalaw. Ano ba yun, Ruel? Tumingin si Ruel kay Ronel. At sa unang pagkakataon, nagsalita siya ng may bigat at malinaw. Hindi mo anak si Lucas. Sa paraan na tingin mo. Nabura ang lahat ng kulay sa mukha ni Ronel. At doon nagising ang tunay na bagyong matagal nang nakatago. Nanigas ang buong katawan ni Ronel nang marinig ang sinabi ni Ruel. Hindi mo anak si Lucas sa paraan na iniisip mo. Umiinit ang dibdib niya. Anong pinagsasabi mo? Siyang dugo ko. Siyang anak ko. Tahimik si Ruel pero hindi umuurong. Hindi ko sinabing hindi mo siya anak, sagot niya. Pero si Lucas, hindi ordinaryong bata. May inilagay sa kanya bago pa siya ipanganak. Napatigil si Ronel para siyang binuhusan ng yelo. Anong ibig mong sabihin? Na bago pa pinanganak? Tumigil si Ruel. Tumingin kay Lucas na nakaupo sa kama, nakikinig, nanginginig. Lucas, may nahong sabi ni Ruel. May maliit na ugat sa batok mo. Hindi likas, hindi gawa ng katawan. Implanted. Implanted? Bulong ni Lucas, nanginginig. Parang tinanim po? Oo, tinanim, sagot ni Ruel. Biglang lumakas ang tibok ng puso ni Ronel. Anong klaseng implant yan? Sinong gumawa? Hinugot ni Ruel ang maliit na device mula sa bulsa. Isang parang scanner. Clinically, tinatawag nila sa laboratory files na SID-03. SID po? Bulong ni Lucas. Pangatlong eksperimento, sagot ni Ruel. At ikaw ang pinaka-successful. Dahil doon na hindi nakareact si Ronel, hindi makapaniwala. Anong ginagawa ng implant na yan? Tanong niya. Dalawa. Tinitrigger nito ang nerve system mo kapag sobrang stress at sinusubukan nitong i-access ang motor control ng utak mo. Namutla ang mga doktor sa narinig. Parang hindi totoo. Parang imposible. Pero ang tono ni Ruel, matiwasay, tiyak, walang duda. Gusto nilang itest kung gaano kalakas ang response mo. Gusto nilang makita kung sapat ka na. Sapat? Sapat saan? Tanong ni Ronel. Tumingin si Ruel kay Ronel. Diretso sa mga mata. Sa project na dapat sana, ikaw ang unang subject. Dapat ikaw ang ginamit nila. Pero masyado kang sikat. Masyado kang bantay sarado. Kaya ang kinuha nila, ang mas madaling galawin. Tumigil si Ruel bago magpatuloy sa pagsasalita. Si Mariel. Parang bumagsak ang mundo sa isang iglap. Si Mariel, ang yumaong asawa ni Ronel. Patay na at hindi niya alam na may ginawang kahit ano sa kanya. Hindi. Bulong ni Ronel nanginginig. Hindi gagawin ni Mariel yun. Hindi niya ginusto, sagot ni Ruel. At hindi mo nalaman dahil hindi ka nila hinayaang malaman mo. Nangilid ang luha ni Ronel. Parang pinaghiwa ang puso niya. Kung sino man ang gumawa nito, hindi lang si Lucas ang biktima. Pati ang asawa niyang minahal, inabuso ng siyensya at kasinungalingan. Kaya nila tinarget si Lucas.
dahil siyang produkto ng proyektong iyon at gusto nila siyang kunin bago mo malaman ang totoo. Maya-maya ay biglang may pumutok. Tumalon ang ilaw sa kisame. Nabingi ang lahat. Sumabog ang salamin sa hallway. Pumasok ang tatlong nakaitim. May night vision helmet. Puro tactical gear. Diretsong papunta sa kwarto ni Lucas. "Protect the subject!" Sigaw ng isa. Subject, hindi pangalan. Hindi tao. Kundi subject. Napasigaw si Ronel. "Huwag niyo siyang gagalawin!" Hinugot ni Ruel ang 2 metal rods mula sa jacket niya. Parang tubong manipis na kumikislap ang dulo. "Behind me!" utos ni Ruel. Pumutok ang hallway. May pumutok na baril. Pero gumalaw si Ruel ng parang hindi normal. Mabilis, mas mabilis kaysa normal na tao. Kinabig niya si Ronel at Lucas papunta sa gilid. Lumipad ang bala sa dingding. Isang intruder ang lumapit na may stun injector. Pero bago pa niya maabot si Lucas, tinamaan siya ni Ruel sa leeg. Tumama sa sahig ng parang naputol ang baterya. Nagulat si Ronel. Hindi niya inakala. Ruel, ano ka ba talaga?" Bulong niya. "Wala nang oras," sagot ni Ruel. 2 pa sila." Maya-maya ay pumasok ang pangalawa. May drone sa balikat. Itinapat ang laser sa kama ni Lucas. "Acquire target. Confirming specimen." Pero mabilis kumilos si Ruel. Hinampas niya ang drone ng metal rod. Lumipad ang drone at sumabog sa gilid ng pader. Inatake siya ng intruder, pero sinipa siya ni Ruel sa tapat ng dibdib. Tumama sa pader ang lalaki, bagsak, hilo at hindi makagalaw. Ang pangatlong intruder ang pinakamalakas. May armor, may shield, may electric baton. "Return the subject," sabi nito. "Now!" Pero humarang si Ruel. "Hindi niyo siya makukuha." Nag-clash ang baton at ang metal rod. Sumiklab ang kuryente. Natalisod si Ruel ng kaunti pero hindi sumuko. Pinalo siya ng intruder sa tagiliran. Tumama pero hindi siya natumba. Sumipol si Ruel at tumawa ng mahina. "Kaya pala kay tatlo. Isa't kalahati lang pala ang kaya ko dati." Pabilis ng pabilis ang galaw ni Ruel. Hanggang hindi na masundan ng mata ni Ronel. Isang ampas, isang sipa, isang strike sa helmet. Bumagsak ang intruder at nawalan ng malay. Pagkatapos, natahimik ang buong hallway. Nakatumbang 3 umaatake. Nakalakdaw ng ospital. Si Ronel, hingal, nanginginig. Ruel? Sino ka ba talaga?" Huminga ng malalim si Ruel bago nagsalita. "Huling beses ko na tong sasabihin." Tumingin siya kay Lucas. Tumingin siya kay Ronel. "Ako ang unang subject. Pinakamalaking pagkakamali ng proyekto." Natulala si Ronel. Hindi makapaniwala. "Kaya nila ako tinawag na baliw. Kaya nila ako itinapon. Dahil hindi nila ako kontrolado." Tumingin siya kay Lucas. "Kaya ko alam ang sakit mo. Dahil naranasan ko na yan." Biglang tumulo ang luha ni Lucas. Kuya Ruel, paano ako? Paano ako magiging normal?" Lumuhod si Ruel sa harap niya. Hindi ka magiging normal dahil mas malakas ka kaysa sa kahit sino sa kanila." Napaigpit ang hawak ni Ronel sa balikat ng anak. "At hindi ka nila makukuha," dagdag ni Ruel. "Hanggat buhay ako, poprotektahan kita." Ilang sandali pa ay humarap naman siya kay Ronel. "Ronel, hindi pa tapos ito. Pero ngayong alam mo na ang totoo, hindi ka na nila maloloko." Anong kailangan natin gawin?"
Tanong ni Ronel. Tumingin si Ruel sa mga natumbang kalaban. Atakihin sila bago nila maubos ang lahat ng tulad namin. Nagkatinginan ng tatlo. Si Lucas hindi na biktima. Si Ronel hindi na bulag. Si Ruel hindi baliw, kundi sandatang itinakwil ng gumawa sa kanya. At doon nagsimula ang tunay na laban. Ang kwentong ito ay umiikot sa kababalaghan, kabutihan at kababaang loob. Mga bagay na madalas hindi pinapansin sa panahon ngayon kung saan ang pera, kapangyarihan at reputasyon na nagiging sukatan ng halaga ng isang tao. Sa kwento ni na Lucas, Ronel, Ruel at ng bilyonaryong ama, maraming mahalagang aral na maaaring mapulot. Hindi lamang tungkol sa himala, kundi tungkol sa pagkatao, pananampalataya at tunay na kahulugan ng pag-aalaga. Hindi lahat na mahalaga ay nakikita ng mata. Ang buong kwento, napagkamalan si Lucas na baliw, walang kakayahan at walang saysay sa mata ng lipunan. Dahil sa kanyang itsura at kilos, agad siyang inusgahan ng mga doktor, bantay at lalo na ng mga taong nakapaligid sa ospital. Ngunit sa dulo, siya pala ang may pinakamalaking puso at pinakamalalim na kaalaman para mailigtas ang bata. Ipinapaalala nito na hindi dapat basihan ang panlabas sa anyo para husgahan ang isang tao. Minsan, ang mga taong inaakalang mahina o baliw ay may dala palang liwanag na hindi natin nakikita. Isa pang aral sa kwento na ito, ang totoong kagalingan ay hindi kailangan ipagmayabang. Sa kwento, hindi nagpakilala si Lucas bilang espesyal. Wala siyang credentials, wala siyang pinakitang diploma, at hindi siya humingi ng kapalit. Nang iniligtas niya ang bata, ginawa niya ito ng walang hinihinging kahit ano. Sa mundo natin ngayon, maraming tao ang nagpapakita ng kabutihan para sa papuri, likes o upang sumikat. Ngunit ang tunay na kabutihan ay tahimik, hindi naghahanap ng spotlight. Ang ginawa ni Lucas ay paalala na may mga tao pa rin gumagalaw para lamang makatulong, hindi para tumanggap. At ang pangatlong aral, may mga himala na nangyayari kapag hindi na tayo umaasa. Sa kwento, sumuko ang 500 doktor. Sa pananaw ng karamihan, wala ng pag-asa. Ngunit dumating si Lucas sa huling sandali. Isang simbolo na minsan, ang solusyon ay pumapasok sa pinakamadaling na oras. Hindi ito nangangahulugang dapat tayong umasa sa magic o himala araw-araw. Bagkus, dapat nating tandaan na kahit na pinaka-imposibleng sitwasyon, may pag-asa pa rin. Ika-4 na aral, ang kapangyarihan ng kabutihan ay mas malakas kaysa sa kahit anong kayamanan. Ang ama ng bata ay may pera, koneksyon at impluensya. Ngunit hindi nito nailigtas ang anak niya. Ang kayamanan ay hindi garantiya na kaya nating solusyonan ang lahat. Sa uli, isang taong hindi pinapansin ng lipunan ang nagdala ng pag-asa. Ipinapakita nitong minsan, ang pinakamahalagang tulong ay nanggagaling sa mga taong hindi mo inaasahan. At ang ika-5 aral, ang pag-asa, pananampalataya at kabutihan ay dapat pinapangalagaan. Nang mawala si Lucas matapos ang himala, ang naiwan ay ang aral ng kanyang presensya. Hindi kailangan makilala ang isang tao para maapektuhan ang buhay mo. Minsan, sapat na ang isang mabuting gawa para mabago ang pananaw natin sa mundo. Sa dulo, ang kwento ay paalala. Huwag manghusga. Huwag mawalan ng pag-asa. At higit sa lahat, kumilos ng may kabutihan. Kahit walang nakakakita. Kayo, ano pang masasabi niyo sa kwento natin ngayon? At kung ano mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.